Hello and blessed day once again. Welcome po sa Project Ezra. Alam niyo po, many years ago, no, nakikinig po ako sa isang radio program, DCAS, and there was an interview. Ang feature po dun sa interview ay about memory training. And nag-demo po yung in-interview. Hindi ko po akalain yung napakinggan ko pong interview will change the way I will approach yun pong pag-memorize ng Bible. Sabi ko sa sarili ko, posible ba talaga makamemorize ng ganun? Po ang gusto nating i-share dito sa Project Ezra. Makatulong po paano natin i-memorize yung what matters to God and what matters to us, the Bible. And today po, gagamitin po natin Ezra method to memorize chapter 1. If you still remember, yung pong Ezra stands for engage, zoom, or location, and then render, and then application. Kung bago po kayo sa channel na to, yung mga previous video po natin, medyo na-explain po natin yung ibig sabihin ng Ezra. E is for engage, and then Z is for zooming into a location, kung saan po natin i-connect yung mga gusto natin engage na words. And then yung rendering po is coming up with a composite image that will help us to retain and recall yung gusto po nating i-memorize na verse. And for this Psalm chapter 1, ang napili ko pong location ay ito pong Uniqlo dito po sa may Sierra Valley sa may Taytay. Familiar po ako dito, lagi ko pong nadadaanan at paminsan-minsan nakakapag-jogging po tayo sa lugar na yon. So sige po, gawin na po natin, no? Gamitin natin Ezra method on how we can memorize chapter 1. So ito po yung papasok doon sa Uniqlo roadside store. Diyan po yung car entrance. At yan po yung mismong store at doon po sa parting dulo. Sa right side po, going to the right, yan po yung exit ng mga sakyan. At sa left side naman po ay yung side parking area po ng Uniqlo. Ito naman po yung ibang angle. So yan po yung harapan ng store and ayun po yung papuntang parking sa gilid ng store. Malaki po yung parking niya sa gilid. So since meron na po tayong familiar na lugar, lalabelan po natin yung mga locations from 1 to 6 to represent yun pong verses 1 to 6. So yan po yung location 1 para sa verse 1. Ito naman pong location 2 for verse 2, location 3, 4, 5, and location 6. Now, meron na po tayo, balik po tayo sa location 1. So balik po tayo sa location 1 at dito po, ikakapit po natin, i-engage po natin yung mga, sabi po natin sa first step, sa engage, pipili po tayo ng words na pwede pong mag-serve na mga memory triggers. So yan pong mga naka-bold na letters, yan po ang aking mga kinoconsider na trigger words. Pero kayo po, wala pong hard and fast rule dito. Pwede po kayong pumili ng gusto nyong words. So, ang image ko po para sa mga words na to, kasi po yung image, di ba, yun yung nare-retain natin. Mas nare-retain natin kaysa words lang. Yun pong mga concrete images ay mas nare-retain po natin sa ating mind. So for the blessed, and po ako, I'm praising the Lord. Tapos for the word man, si Manny, that will help me to trigger yung pong word naman. Now for the ungodly, ito po ang aking image. Yan, kulay black na person. That represents an ungodly person. Okay, sabi po nga, kita niyo po parang nagbibigay siya ng counsel, no? Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, stands in the path of sinners. Ito po ang aking image niya, nakatayo sa paso. That will trigger for me, yun pong stands in the path of sinners, sits in the seat of scornful, nakaupo siya sa corn. That will help me to recall, yun pong nor sits in the seat of the scornful. Now for verse 2, ito po ang ating location 2.
At sabi pong ganon, his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. So again, yung mga naka-bold letter po ang aking mga memory trigger words. So for the delight in the law of the Lord, ayan po ako, nagbabasa ako ng salita ng Diyos. I delight in the law of the Lord. And in his law, yan po, sa likod, andun po yung Ten Commandments for me to trigger the word law. And yun po, meditates day, yung light, lighter color will represent the day, and yung darkened will represent the night. Now for verse 3, sabi pong ganon, he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. So ayan po ako, no? Naging tree planted by the rivers of water. Ginawa ko lang po yan using ChatGPT, kaya hindi po mahirap mag-come up with images. Now, that brings forth fruit, ayun po ang fruit in its season, and whose leaf shall not wither, and whatever he does shall prosper. Ayan po, bundle of dollars representing prosper. Na-associate naman po natin yung dami ng pera sa prosper. Just to use this as a memory trigger. Now for verse 4, the ungodly are not so, but are like chaff, ipah, which the wind drives away. So ang aking pong image yan, and po si ungodly, nakatayo, tapos meron pong wind, at dahil merong wind, no, is like a chaff, which the wind drives away. Yan pong composite image na yan will help me to remember yun pong verse 4. For verse 5, therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. So ayan po si ungodly, hindi makatayo, nakaluhod, cannot, so nakalugod, because the ungodly shall not stand in judgment. Yan pong gable na yan represents judgment for me. And then yun pong collection of ungodly, yun pong mga sinners, hindi rin makatayo in the congregation of the righteous. Yan pong composite, yung kabuong image po na yan will help me to remember and recall yun pong Psalm chapter 1 verse 5. For the last verse, verse 6, for the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. So, ano po yung mga image ko para po sa mga trigger words na yun? The Lord knows. Yan. So, ayan po si Lord. And then, way of the righteous. Ako po yan. Naglalakad sa way ng righteous. Now, alam natin, yung righteousness natin, alam naman po natin na righteous tayo dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Tayo po sa ating sarili, wala po tayong katwiran, pero sa ginawa po ni Jesus para sa atin, yung pong kanyang kamatayan sa krus, ginawa po tayo matuwid, dinamit po sa atin yung righteousness. Tapos ayan po si ungodly, but the way of the ungodly, ano po mangyari? Shall perish. So ayan pong kabuuan ng image na yan will help me to remember and recall yun pong verse 6. Now, pag binalik-balikan po natin yung mga images na yan, or you can create your own, this is just a demonstration na po, ay matatandaan po natin yung buong Psalm chapter 1. Forward, backward, or any verse na tatanungin po sa atin. So ayan po, no, pinakita natin paano gagamitin yung engage, zoom, and render to come up with a composite image na makaka-trigger po sa atin to recall yung verse. But wag po natin kaligtaan yung letter A, yung application. Ano po ba ang pwedeng application ng awit o Psalm chapter 1 sa buhay po natin? Tandaan po natin, may dalawang klaseng taong pinakita si Lord doon, no? Yung blessed at saka si ungodly. So meron po tayong choice na i-bless ng Panginoon. At yun po ay kung ang buhay po natin ay patuloy na nakatuon sa Panginoon at sa kanyang salita. Sabi po sa dulo, the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. May choice po tayo na pagpalain ng Diyos ang ating mga buhay. At sana yun po ang piliin natin. So muli, maraming po salamat sa panonood nyo ng video na ito, and see you sa next videos. God bless.